Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, breaking news. Grabe to, nagimbal ang Kongreso sa matinding pasabog ni BP Sara. Congressman Hill kumpirmado na. Nako. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga sa ating thumbnail mga kababayan, testigo kulong, nako, pinalamon ng ebidensya. Ito ang di binabalita ng mga bayaran. Nako. Dahil nga po dyan mga kababayan, ito i-share lang po natin to, no? Ito pong ito papakita ko po. Wait. Eto mga kababayan, Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Kinumpirma na nagbenta nga sila ng gold mga kababayan. Sinasabi ng mga ekonomista, worried po sila sa ginawang ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano ba ang ibig sabihin nito kung magbebenta tayo ng gold? Sabi ng iba, nangangailangan tayo ng pera, no? Pero bakit utang pa tayo ng utang kung ibebenta rin naman yung gold natin, di ba? Magiging malaki po ang impact nito pag nawalan na tayo ng gold reserve, di ba? Baka yung pera natin baka wala nang halaga yan pag nawalan tayo ng gold reserve mga kababayan, di ba? Ano sa palagay nyo? Anong opinion nyo dyan? At eto pa. Okay agad, di ba? Di ba? Nung isang araw lang, nagsalita si President Bongbong Marcos Jr. Patungkol po dito sa budget, no? At eto na nga. House Oaks, no? Okay daw yung house. 6.352 trillion 2025 budget, no? Pero 1.29 billion from BP Sara's office ang tinapyas mga kababayan. Nako, ang bilis talaga nilang magtrabaho, no? Pagdating sa budget, wala nang ibang tanungan pa. Okay na yan. Nako talaga, oo. Pag presidente po ang magsabi, approve. Nako. Anong masasabi niyo dyan sa napakabilis? No? Napakabilis. Mabilis lang naman pala ang mag ng budget, no? Bakit kay BP Sara pinatatagal nila? Pero pag sinabi ng presidente na kailangan nang maipasa yan, madali nyo na kasi gagamitin na natin sa 2025. Gagamitin na po nila yan sa 2025. Kung comment nga po ng ating mga kababayan, baka sa 2025 election gamitin yan. Talagang gagamitin niya sa 2025 election. Kasi may budget yung dyan yung COMELEC, di ba? May budget dyan yung COMELEC. Well, mga kababayan, anong masasabi niyo sa napakabilis, no, na pag-approve ng Kamara dito sa budget ng 2025, okay? At ito pa mga kababayan, medyo marami po tayong pag-uusapan. Ito, ibibisto lang po natin kung sino po ba talaga itong bago nilang witness na testigo, no, na sinasabi nating posibleng makulong ito. Bakit kamo? Mamaya may ebidensya po tayong ipapakita, no? Hindi tulad ni Ma'am Gloria Mercado na salita lang, no? Yung akusasyon niya kay Vice President Sara Duterte. Pero si Vice President Sara Duterte po mga kababayan, may pinakita ebidensya na kung saan magdidiin talaga dito kay Gloria Mercado. Pero bago yan, eto muna. Tingnan po natin kung sino ba talaga itong si Gloria. Nasa pala ito nasa army na AFP mga kababayan, no? Ito noong 2016 pala, dilawan pala itong si si Undersecretary Gloria Humamel Mercado. Ito, post ni Attorney Leni Robredo. From the Office of the Cabinet Secretary shares the response of the anti-poverty cluster of the administration to the Angat Buhay. Nako.
Partnership Against Poverty Summit. Yan mga kabayan. Nagsasalita po si Undersecretary Gloria Humamel Mercado. Aba, dilawan pala ito. Kaya pala medyo ano yung loob natin dito. Oh, ano pa? Ito pa. Oh, ito. Nasa pamilya po siya ng ano. Nasa AFP po siya mga kaubayan, no? Yan po. Siya po yung babaeng ito. Ito si Pajardo yata ito mga kaubayan, di ba? Oh, alams na ito. Oh, ito. Gloria Humamel Mercado, Republic of the Philippines, retiring but not yet retired. Nako, a salute to 44 years in government service. Napakatagal na pala nito no? Sa gobyerno. At kay BP Sara lang siya natanggal. Kay Vice President Sara Duterte lang po siya hindi. Hindi siya naka-score, kumbaga. Oh. Yusek Gloria Humamel Mercado, AFP, PhD. Yan mga mabayan. Yan po si Gloria Humamel Mercado, ang bagong testigo. Laban po dito kay Vice President Sara Duterte sa kasong bribery. Ito pa mga kababayan, medyo ito, konti na lang po Ito. Teka lang. Ito yung sinasabi kong ebidensya. Na magdidiin dito kay mula po ito kay Tio Moreno. Just in breaking news. Wala nang break. Vice President Inday Sara Duterte denies giving former Deputy Secretary, Undersecretary Gloria Humamel Mercado 50,000 for 9 months. Nako, Duterte says Mercado was let go because she used DepEd to solicit donation. Nako, ito na nga po na naman. Itong pagsusolicit, 'di ba? Bawal po 'yan sa isang employee ng gobyerno. From private sectors amounting to 16 million without her knowledge. Nako, hindi pala alam ni Vice President Sara Duterte to She adds that she will provide media with paper trail to back up her claim. Nako, she described Mercado as disgruntled former DepEd official. Ito mga kabayan, ang bilis po ng karma dito kay Gloria. Ikaw na nag-aakusa, wala kang ebidensyang may pakita. Yung inaakusahan mo, may ebidensyang ipinakita na ikaw pala ay nagsusulisit ng hindi alam ng sekretary ni Vice President Sara Duterte. O anong ibig sabihin nito? Ngayon ka lang nabuko? Maaari, no? Ngayon lang siya nabuko dito sa administrasyon ni BP Sara dyan sa Department of Education. Di ba? Ang bilis po ng karma mga kababayan. Isipin nyo baka noon niya pa ito ginagawa. Di ba? Na pagsusulisit. Noon niya pa ginagawa, ngayon lang nabuko. Ito, pakita po natin yung Well, anyway mga kababayan, ang pagsusulisit po ng isang government employee or official ay bawal po yan. Nandyan po yan sa Republic Act 6713, no? Yung Code of Ethics mga kababayan. Ito, tingnan natin, i-zoom in natin to. Ito po yung mga item, no? Sinusulisit. Ito yung amount. Ito, tingnan natin to. Nandyan po, no? Contact details. Dr. Gloria Humamel Mercado, Undersecretary, Human Resource and Operation Development, Department of Education. Nako. Yan klaro po yan. Nandyan po yung pangalan niya. At ito pa ang matindi. Ito yung siguro yung Ito po yung letter, no? Ito rin, no? Gloria Humamel Mercado. Pirmado niya pa po, mga kababayan. No?
So, yan. Kayong nag-iimbestiga ng mga hinayuta kayong mga tonggrista, no? Gaya po ng ginawa ninyo kaya Agent Morales. Sana maging patas kayo, no? Make sure that your resource person, your witness is credible, no? Credible enough, no? Na magkaroon talaga siya ng evidence, no? May ebidensya dapat. Kasi nung panahon yung investigation ninyo kay Agent Morales, talagang dinudurog ninyo yung credibility ni Agent Morales. Ngayon, na mayroon din po itong ganitong klaseng history si Gloria Mercado, mga kababayan. Hindi nyo ba tatanungin yung credibility ni Gloria? Diba? Mahirap naman po kung ganitong klase pala ng tao, may tinanggal dahil hindi sumusunod. Ha? Hindi sumusunod sa patakaran ng Department of Education. Anong masasabi niyo diyan, mga kababayan? I-comment na lang po. At eto, mga kababayan, si Vice President Sara Duterte mayroon pong mensahe dito sa mga tonggistang ito. Ito, mga kabayan, pakinggan po natin ito. Yung handler pala, no? Iisa lang. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to, mga kababayan. Pag merong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, sasabihin ko kung sino. So, iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. May sinabi rin si former Senator Trillanes ng articles of impeachment. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong ugong-ugong? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung meron mga impeachment, naririnig nila sa iyo daw po. So sorry, we have to ask you again, ma'am. Kinote ko naman na si Representative Castro, di ba? Sa kanya nagsimula yan. I-quote ko ulit para ito yon Inquirer ito, yung kinuha ko. Pero I think kinary din siya ng iba't ibang media outlets. The impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violating the 1987 Constitution, because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds for impeachment. Kaya sinasabi ko, ginagawa nila ng paraan. So yan, mga kababayan, ibig sabihin po, nakaplano na pala itong kanilang mga ginagawa, mga kababayan, no? Nakaplano na itong paglabas ni Trillanes, Castro, Risa Hontiveros. Kaso nga lang, mga kababayan, hindi po sila nagtagumpay. Kaya nga po pumapasok na naman ngayon sa eksena itong si Gloria Mercado na undersecretary. Itong undersecretary na pinatalsik dyan sa Department of Education kasi hindi gumagawa ng mabuti. Nagsusulisit. Nako naman. Pumasok lahat nung kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds. And then, yes, nagsalita, kanina sinabi ko, one track is impeachment. Nandito si Castro, nandito si Trillanes. Sino, alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sabihin ko yung lahat ng alam ko. Pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag merong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, sasabihin ko kung sino. So, Sino kaya to? Iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Although si Franz, parang, I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo.
Kasi ang dami nyo ng materials. O, pag inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. So yan mga kaubayan, isa lang pala ang handler at sana malaman po natin sa mas lalong madaling panahon para mabanatan rin natin itong handler na ito, no? Kung sino man yan, abay, lagot ka sa taong bayan. Ito na mga kaubayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, alamin at bigyan ng komento. Parang hindi po siya interesado sa Yung ito, eto na po. sa trabaho. Kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Well, mga kabayan, ulitin lang natin ulitin po natin parang mga Parang hindi po siya interesado sa trabaho. Kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. So yan mga kabayan, itong mga young guns, no? Parang, alam nyo po ba yung mga sinasabi ninyo? Parang hindi interested daw magtrabaho. Alam nyo po, susupalpalin natin ito. Habang kayo ay natutulog, itong mga tunggrista ito, nung may sunog dyan, nung may bagyo dyan, no, sa Luzon, sino po ang unang rumisponde? Diba? Habang nagpa-party-party kayo dyan, no, ng duran-duran, si Vice President, ang Office of the Vice President ay busy sa pagbibigay ng tulong. No? Tapos sasabihin nyo ngayon, we can request na mag-step down. Hello? Sinagot na po yan ni Vice President Sara Duterte mga kabayan na pinai-step down siya. No, nitong mga hinayutak na young guns na ito. Ano po ang grounds? No? Ano po ang inyong dahilan, rason, kaso? Na isinampa para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Di ba? Yan lang ba ang rason ninyo? Hindi kung mas titingnan pa nga natin, mas nagtatrabaho pa nga si Vice President Sara Duterte kaysa po sa inyo dyan na paupo-upo lang, no? Pa-imbestiga ko, no? Pero wala namang nagagawang batas. Di ba? Ang dapat siguro dito sa young guns na ito isabit sa luneta. No, sabi nga sa komento dapat yan patayuin sa luneta at gawin yung ginawa kay Rizal. Diba? Mga walang kwenta. Ibisipin nyo mga kababayan, no? Yung grounds na nila for impeachment, yung 125 million. Yung 1.4 something na flood control project, every billion yun, Hindi nila nakikita kasi nakikinabang sila itong mga tunggristang ito. Napunta sa kanila 'di ba? Nakita na po natin 'yan doon kay Kimbo, yung mga records ng flood control projects, 'di ba? Malamang sa malamang mga kabayan, itong mga representative na ito. Teka lang. Kung kayo po ay representative lang at hindi po kayo for example lang para sa kay Castro, 'di ba? Mga party list lang. Hindi ko sinasabing kayo ay mga party list o mga young guns na ito. Sana yung mga party list walang walang flood control project kasi wala naman silang Saan nila ipapatayo? Party list lang naman sila. Dapat doon sa lehitimong congresswoman o congressman. Yan na nga po yung sinasabi ko. Dahil nakikinabang po itong mga hinayutak na to dyan sa flood control project na yan. Kaya hindi nila mabanat-banatan, no? Yang pondong yan. Yung 89 point something billion ng PhilHealth. Hindi nyo rin mabanatan. Siguro kung nakikinabang rin ng mga ito Diba? Anong masasabi nyo mga kababayan dito sa mga hinayutak na ito na gustong pababain si Vice President Sara Duterte? Komento ng ating mga kababayan baka pag ginawa niyan baka mauna pa kayo. Di ba? Well, anyway mga karbi natin, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito, comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyo pong reaksyon, opinion patungkol po dito. Right? Maraming salamat po.